Maayong gabi is 2 years da ang gitawag nato uh, coordination and gipasug da pag nga sakramento sa Eucharistia. Two sacraments exactly 2,000 years ago tonight. Og ato nadungog ang atong ebanghelyo diya sa Juan kapitulo 13 nga gihugasan ni Kristo ang mga tiil sa iyang mga tinun-an. Ang anhing obispo sa Roma nga mipanaw na nga si the late Pope Francis, iyang gihimo nga tradisyon ni adtong buhi pa siya nga pagpanahon sa gitawag nga Maundy Thursday, mag-adto siya sa prisuhan dito sa Roma og dito niya himuon ang ritual sa paghugas sa mga tiil. Kay ang iyang hugasan nga mga tiil mao ang mga tiil sa mga binilanggo. Og lakip na niini mga batan-on nga mga lalaki, babayi, mga inahan, mga estranghero, mga Muslim, ug bisan gani mga dili magtotoo sa Dios. And of course, sa walay pagpabor-pabor, mga convicted criminals, iyang ginahugasan ng ilang tiil nga during his papacy. Og usa kini ka powerful demonstration og mensahe nga nagpakita sa atong tanan nga walay bisan isa kanato nga dili labot sa kaluoy o kapasayloan sa Dios. That no one is excluded from the love, mercy, and forgiveness of God. O pinaka-importante sa tanan, usab kini ka pagpakita sa pag-alagad nga imbis pilion niya nga dito siya sa maayo nga lugar moadto sa mga tao nga mga adunahan o guban, pagipili niya ang mga tao nga giisip nga labing ubos sa katilingban. Mga igsuon, ang pagpanghugas sa tiil konektado kini sa gitawag nato nga Eucharistic sacrifice. Kung namati ta sa atong ebanghelyo, sa wala pa sila mag-Eucharistia, unsay gihimo ni Kristo una, iyang gipakita ang iyang pagkaalagad. Og nasayod kita nga ang tiil sa tao, especially sa kostumbre sa mga Hudyo sa panahon ni Jesus, dili kini basta-basta nimo nga pwede hawiran, especially kung tiil sa ubang tao. Kay considered kini nga mao ang pinakahugaw nga parte sa tao. Okay? But Jesus went down, mipaubos siya, o went ahead and washed the feet of his disciples. Kay iyang gipakita nga ang tininuod nga pagpangalagad, wala kini nagbase sa gahom, sa posisyon nga anaa sa usa ka tawo, kundili ang tinuod nga pag-alagad mao kini ang pagpaubos, going even to the lowest of lowest ranks just to serve. Mao bitaw nga miingon si Kristo nga, I came to serve and not to be served. Miani ako aron sa pag-alagad og dili alagaran. Nindot man gyud ning alagaran ta, no? Nindot kining naagi mo alagad nato ba sa tinuod lang, nindot biag gyud. No? Kanang classic example anak, kanang magkuha ta og katabang sa atong balay,
nindot biya nang naay mulihok sa mga butang nga kita untay angay mulihok pero himuon sa uban. Okay? Labi ng kaning clergy ka, nindot kining alagaran ka sa mga tao, no? Paingkoron ka, imbis nga mulinya pagkaon, nanay imong pagkaon daan. It's very good, no, in the feeling. But I'm not saying that it's bad, no, nga mo experience kag ingana, but we have to remember this nga Jesus demonstrated for us nga atong alagaran usab ang uban. Dili lang kay kita lang ang alagaran. Sa atong unang pagbasa, kung namati ta sa atong first reading nga ganina in Exodus chapter 12, naghisgot kini mahitungod sa gitawag nga the feast of the Passover in the Old Testament, no? Ang kapistahan sa pagsaylo wherein every Passover feast the Jews remember ang kagawasan sa mga Israelita batok sa Ehipto kung giunsa sila pagluwas sa Dios. And niini nga ritual in this Passover meal, they tell the story over and over again kung giunsa sa Ginoo pagluwas ang ilang mga kaliwatan since the time of Moses. But in the New Testament, they're celebrating the Passover meal, but now Jesus says, "This is my body. This is my blood." No? Kining sugo ni Kristo nga atong dawaton ng iyang lawas ug dugo, dako kaayo ni og kahimuan sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. And whether we admit it or not, dunag yoy dakong kalainan ang usa ka Kristohanon nga kanunay nga nagadawat sa lawas ug dugo ni Kristo versus sa wala gyud sukad. Amen? Naagyoy kalainan. Ang uban moingon, parehas raman gyapon na, Ginoo raman. No? Wala man mi Eucharist sa amo, Father. Pero parehas raman kay si Jesus raman atong gisimba. No? Wa ta maghisgot bahin sa simba. Ang atong gihisgutan ang pagdawat sa iyang lawas ug dugo tungod kay gisugo gimandato ni Kristo sa ato. Maubitaw nga gitawag nga Maundy Thursday, kay ang word nga Maundy gikan sa Latin nga pulong nga mandatum or sa English mandate, sugo. We are being mandated to celebrate the Eucharist. We are being mandated to receive the actual body and blood of Jesus. And the Eucharist commits us to be Christ's transforming presence in the world. Sa diha magadawat kita sa Eucharistia, kinahanglan usab nga anam-anam pod mausab ang atong kinabuhi para sa kalibutan. Og pinakaimportante sa tanan, every time we partake the Eucharist, we become more like Christ. We suffer more like Christ. We serve more like Christ. Mauna nga ang usa ka Kristohanon nga dili andam nga mag-antos para kang Kristo, dili andam mag-alagad sa iyang isig katawo sama ni Kristo, questionable ang imong pagka-Kristohanon. Tungod kay nganuman, we are reminded that through the Eucharist, we share our lives with the poor, the hungry,
the sinners, and to the marginalized. Every time that we partake the Eucharist, it's not only nourishments for ourselves. Dili lang ni ingon nga makaayo para kanato, but we are called to remember ang mga kabos, ang mga sinalikway, ang mga gigutom, ang mga makasasala nga wala pa mobalik sa Dios. To eat His body and to drink His blood is not just a privilege. Dili lang ni pribilehiyo nga mukaon ta sa lawas ug muinom ta sa dugo ni Kristo. Every time we receive communion, unsay atong isulti? Amen. Di ba? We say amen or amen because we agree that when the priest would say, receive the body and blood of Jesus, nagtuo gyud ta nga kanang atong gidawat tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo ug walay pagduha-duha diha sa ato. Amen? That's why it's so difficult nga naay gitawag nga doubt sa atong kasing-kasing when we receive the body and blood of Jesus. Our amen in receiving the body and blood of Jesus obliges us to be like Christ, becoming the body broken and the blood poured out for others. And it is also a commitment and solidarity with all who suffer throughout the world. That's why kung na-notice ninyo, every time we celebrate the Eucharist, there we also read the names for those who need healing, the people who need special prayers, the names of the souls who have departed, nganuman. Because again, as I said earlier, the Eucharist is not only nourishment for us, but it's also for others. Kay mauni ang gipakita ni Kristo sa ato that to partake the Eucharist is not an individual thing, but it is a work of the whole body of Christ. Trabaho ni sa tibuok lawas ni Kristo as a community in communion with Christ, with our brothers and sisters. Muna mga igsoon, karong gabiuna, we give thanks to God for this gift of His body and blood. Nagpasalamat ta karong gabiuna niini nga gasa sa kinabuhi nga gihatag sa Dios. And the Charismatic Episcopal Church is so blessed that we have the Eucharist. We're blessed that through this Eucharist, we are connected to the one holy Catholic and Apostolic Church. No, nga dili ta putol nga linya. Dili ta mga sipak nga linya. Dili ta ingon nga mga tao nga nagdesisyon lang nga magtukod og simbahan kay ganahan lang ta magtukod og simbahan kay nindot inegosyo ang simbahan. Naman ang panglantaw sa ubang tao sa simbahan, pang negosyo kuno. Kung tinuod manggaling, murag magduda ko ana, kay murag wa pagita naka-ROI sa gidugayon na nato. Mag 40 ka tuig na ta sunod tuig mga igsoon. No? Kung tinuod man nga pang negosyo ni. But this is not business. What we're doing here is the business of God. What we're doing here is the work of God. Amen? Trabaho sa Dios atong gihimo niini. Sugo sa Dios ang atong gihimo. O kung basahon nato deeper pa ang atong ebanghelyo karong gabi in John chapter 13 verses 34 to 35. Kung sa ingon ni Kristo, a new commandment I give to you,
Love one another just as I have loved you. Pag hinigugmaay kamo, sama nga ako na higugma kaninyo. Aron ang kalibutan masayod nga kamo akong mga tinun-an kung maghinigugmaay kamo. Karong gabi una maghinugasay ta sa atong tiil. Okay? We will reenact that service of Christ exactly 2,000 years ago. Pinaagi sa atong obispo, pinaagi sa inyong mga kaparian o mga diakono. Father, saan na mo pag hinugasay tiil nga inikita pa lang namo sumbagay naman mi. No? Mga igsuon ko dinhi sa Cathedral of Christ the Redeemer. Dili literal nga maghinugasay mog tiil, pero ang punto karong gabi pag inalagaray kamo sa usag-usa. Palihog igna imong tapad, mag-inalagaray tang duha. Mag-inalagaray ta. Undango na nato ang pagsigig away-away. Undango na nato ang sigig panglibak sa usag-usa. Undango na nato ang sigig panghilabot sa kinabuhi sa usag-usa. Manambot pasabot nga maghinugasay tag tiil. Kinsa ninyo diri ang limpyo og tiil? Wala ka nato limpyo og tiil. Ang kahugaw sa imong tiil ug kahugaw sa akong tiil parehas ra. Baho kag tiil, baho pod kog tiil. Pero dili na literal, ham sige mo to mabaho gid tiil si Father. No. Ang punto ba, ang imong buling sa imong kinabuhi parehas ra sa akong buling. Maunang hinugasay ta pinaagi sa atong pag-alagad sa usag-usa. O kana nga pag inalagaray ato ng silyuhan unya sa dihang magdawat ta sa tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Mauna mga igsuon nga kay sige man di ay tagpartake sa lawas ug dugo ni Kristo. Ma-minimize gyud ang atong pagbingkil-bingkil. Kung mahimo mawala pagani. Ma-minimize ang pagkabahin-bahin or mawala ang pagkabahin-bahin. Huna-huna aragod kanang imong tapad gadawat na sa lawas ug dugo ni Kristo. Unya ikaw pod gadawat pud ka sa lawas ug dugo ni Kristo. Unya imong unayon og libak. Unayon nimog hilabot. Karon kinsa man ang imong gihilabtan? Kristo. Si Kristo. So ayaw pag-ingon nga kuan magud na siya. No, kay talagsa ra maguna siya magpakita diri kay ayar man na magpakita karong Easter kay nakadungog nga nay kaon. Ang imong giingnan ana dili nang imong tapad, si Kristo. Nasabtan ninyo? That's why we have to grow daily into the Eucharistic Christ. Mao nang dasigon gid mo namo mga igsuon. Naatay misa matag adlaw dinhi. Dili lang niingon nga magampo lang diri. Kompletos ricados gyud. Gikan sa pagampo, silyuhan na sa Eucharistia. Mo nang dasigon mo namo, tambong mo sa atong adlaw-adlaw nga misa. Mao na ang giingon ni San Pablo sa atong second reading ganina, nga daghan kaninyo ang nagmasakiton o nagmaluyahon, kay ngano man, because we receive the body and blood of Jesus unworthily. Dili takos. Og niingon pagidya sa verse 25, kaysa atong pagdawat sa iyang lawas ug dugo, atong gisangyaw
ang iyang pagbalik, ang iyang kamatayon. We proclaim the Lord's death. Atong gisangyaw ang kamatayon. Yes, He died. Jesus died, but Jesus did not die a loser. Wala mamatay ang Diyos nga pildiro. But on the third day, He will rise again. Ug maunang sa ulogon nato, ang gitawag nato nga Easter. Kay nabanhaw ang Diyos. Maunang ayaw mong ingon nga, inigtabon unya sa altar, patay na ang Diyos. No? Dili mamatay, di man nato kada tuig patyon ang Ginoo. Mora ba na ang perming argumento sa mga ubang relihiyon nganong manguros kuno ang mga Katoliko kay gibalik-balik kunog patay si Kristo. Ha, wa man nato balik-balik kag patay si Kristo. We're proclaiming His death tungod kay ang iyang kamatayon maoy naghatag og kinabuhi kanato karon. Iyang giula ang iyang kaugalingon nga lawas og dugo para sa kalibutan. Mao na mga igsoon nga atong awaton si Kristo. Dili lang sa pagpartake sa iyang lawas og dugo. Importante usab nga atong awaton ang iyang pagpangalagad. Amen. Palihog manindog.